welcome po sa day 28 ng ating Plan 40. So, good job po sa mga nakaabot and blessed Sunday po sa ating lahat dahil Sunday po ngayon. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is Nehemiah 9 verse 29 to 31. So, bago po yan natin siya basahin and mag-pray na rin po tayo. So, let's bow our head and let's pray. Lord, maraming salamat Panginoon sa salita mo na ibibigay sa akin, Lord God, and samahan mo po ako na mag-share ng word. And hindi ko po kayang sabihin to Lord God nang wala po ang tulong mo Lord God. Maraming salamat Lord God. And samahan mo kami Lord God sa gagawin po namin ngayong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa verse 29, binalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan. Ngunit sa kanilang kapalalo ay lalo nilang nilabag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo'y sinuway nila iyon. Maraming taon na pinagtiisan mo sila at pinalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya't pinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan. Ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at tinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabagin Diyos. So sa background po nito, ng story na to, so parang ang daming beses po sila na pinatawad ng Lord. Parang ano po siya, nagrelapse po si Nehemiah. Hindi sabi po dito sa mga ninuno niya, ninuno po natin, na 'di ba sa mga Israelites po, papatawaran sila ng Lord dahil nga sa katigasan ng ulo nila. Pero pag dumating po sila sa time na pinagpala na po sila ng Lord, biglang babalikan naman po sila ulit doon sa katigasan ng kanilang ulo. Tapos pero dito po sa part na to, parang sinabihan na sila ng Lord na ganito dapat gawin nila. Pero imbis po na makinig sila, sabi po dito, ngunit sa kanilang kapalalo ay lalo nilang nilabag ito. Ibig sabihin, na winarningan na po sila ng Lord through prophet, pero minsan ang ginawa po nila is pinapatay po nila yung propeta. So, di ba minsan kasi, sabi ko nga po nakaraan, bakit kaya yung mga Israelites na parang ayaw nilang sumamba sa Lord, ba't pinipilit pa nilang magsumamba sa ibang Diyos-Diyosan? So, parang ang sinabi po ng Lord sa akin, na yung mga Israelites kasi ayaw nila ng maraming batas. Si Lord, di ba, ang dami niyang batas na ganito dapat sundin mo. Pero minsan akala natin na yung law na binibigay sa atin ng Lord para pagpahirap sa atin. Pero remind natin sarili natin na si Lord kaya niya binibigyan tayo ng mga ganung batas is para rin sa atin. Sabi nga po dito, kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo ay sinuway nila iyon, di ba? Siyempre, ikaw ba naman sa mga Diyos-Diyos na sasambahin nila? Parang walang rules, gagawin nila lahat ng gusto nila. Pero sa mismo sa Lord, pag sumamba sila sa Lord, ang dami nilang dapat sundin. So, syempre, ikaw ba anong pipiliin mo? Yung Diyos na naghihigpit sa'yo? O yung Diyos na parang wala lang sa'yo kahit anong gawin mo? So, sa akin, mas pipiliin ko na yung Diyos na hinihigpitan ako kaysa dun sa Diyos na parang wala lang hinayaan ako. So, sabi nga, si Lord lang yung talagang Diyos. Pero maraming Diyos sa mga buhay natin. Minsan, ayan yung mga bagay na pinaprioritize na natin kaysa sa Lord. Pero mas masarap sa feeling na sumunod dun sa Lord kasi nga alam mo na lahat ng gagawin mo is ikaw din yung mag-aani. So sabi pa po dito, maraming taon na pinagtiisan mo sila at pinasakop mo naman sila. Maraming taon na pinagtiisan mo sila at pinalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya't pinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan. So, minsan inaalaw talaga ng Lord na parang makaftib tayo or dumating tayo sa sitwasyon na mahirap kasi nga dahil minsan sa katigasan ng ulo natin. Pero dahil nga sobrang mahabagin ng Lord, parang imbis na nilipol niya tayo or ikat na tayo, di ba nga sa puno, kapag pinutol mo yung puno sa tree, kumbaga yung puno, parang ang mangyayari, pag hindi mo pinutol yung ugat, tutubo pa rin siya. Ganun din ang Lord sa atin. Minsan kinakat niya tayo, pero yung ugat andun pa rin. Kaya, ibig sabihin nung binibigyan pa rin tayo ng chance ng Lord. So, yun nga, kagaya ng story natin dito, huwag nahayaan natin na, na dumating sa point na ganto, yung umabot sa kailangan pa tayong ikat ng Lord. Doon pa lang dapat sa pinagsabihan na tayo, at sumunod na tayo. Pero, kung dumating man po sa case na bumagsak tayo sa Lord, bumigay tayo. So, wala tayong magagawa. Inalaw po talaga ng Lord yun. Even though consequence natin yun. Pero, kung dumating man po tayo dun sa point, huwag nating isipin na
tumalikod sa Lord. Ang kailangan natin is bumalik sa Kanya dahil sabi nga, ang magbibigay sa atin ng kagalingan is yung Diyos. So, hindi yung nakagawa na nga tayo ng kasalanan, lalayo pa tayo sa nagpapatawad. So, ayun lang. And may natutunan kayo. So, medyo mabilis siya. So, yun lang po. And God bless everyone. And pray na rin po tayo. So, let's bow our head and let's pray. Ayos, Lord God, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, Lord. Alam ko, Lord, na sa iyong salita, tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay, Lord God, nang may katapatan sa inyo, Panginoon, Lord. Patawarin mo kami dahil madalas naging matigas po yung ulo namin. Pero alam ko, Panginoon, na sasamahan mo po kami, Lord God. Alam ko, Lord, na ikaw po yung mapagpatawad na Diyos. And nawa, kung dumating lang po kami sa point na nabagsak kami, alam ko, Lord, na ikaw po yung mag-aahon ulit sa amin, Lord God, para makabawi, Panginoon, Lord. Kinat mo po yung, may mga kinat ka po sa buhay namin, Lord God, pero hindi po ibig sabihin ito is tapos na. Hindi, Lord God, sabi nga sa puno, kapag may ugat pa po, Panginoon, magbubunga pa rin ito, Lord God. And nawa, sa buhay po namin, alam ko, Lord, na may mga kinat ka, pero alam ko magbubunga pa rin kami, Lord God, kapag bumalik kami, Lord God, sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Na-pray sa church namin, Lord. Pinag-pray na po namin na magkaroon ng sariling church. And kung wala pa pong sariling church, Panginoon, mag-start po kami sa Kabalan. Alam ko, Lord, na ikaw po yung magpapadala o magbibigay, Panginoon, ng church namin, Lord God. And I pray for Daddy Paz, Mami Paz, and Tatay Earl, Panginoon. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, Lord God. And sa physical, Lord God, and lalong-lalo na po sa spiritual, Lord. Maraming salamat po. And sa buong leaders, Panginoon, sa mga ministry, alam ko, Lord, may marami sa amin napapagod, pero alam ko, Lord, ikaw po yung